Hello Kathleen fans! So bago nga yung bagong endorsement ni Sir Alden, ito muna ha. Itatackle ko muna ito mga customers itong pinalabas ng Netflix. Parang hindi siya teaser. Isang eksena dun sa kanilang movie nga no, ng Kathleen na Hello Love Again mga kasambreros. Tapos ito yung time na nahuli ni Ma'am Catherine, si Sir Alden na nagloko no. Kasi parang gusto sirang-sira na yung buhay ni Sir Alden sa Hong Kong kasi nga nasira yung namatay yung tatay niya, tapos nasira yung negosyo na lugi. So si Ma'am Catherine ay nakabili ng ticket and so on. So alam niya natin yung eksenang ito na parang dinurog ang kanyang puso na nahuli niya si Sir Alden na may babae mga kasambreros no. So tapos na caption dito sa Netflix ay you've lost your pet 134 days streak no, ito yung nakalagay dito mga kasambreros. So napapaisip tuloy ang mga tao na anong meron no, anong ganap ng Netflix mga kasambreros sa Kathleen. Pero pwede naman I think sabi ni Sir Alden na Joy I'm sorry. Joy, hindi siya ganon, Joy, sabing ganon. Pero si Ma'am Catherine, alam na niya yung kwento na nagloko na si Sir Alden sa kanya mga sombreros. So yun, hindi ko alam ko, parang siguro nag-throwback lang ang Netflix dito mga kasombreros, walang ibig sabihin, pero baka meron din. So 50-50 tayo mga kasombreros, or sana no, meron soon mga kasombreros. So pero abang-abang tayo sa mga next na kaganapan pa. Galing talaga ni Ma'am Catherine dito mag-act mga kasombreros. So na-miss natin sila sa isang frame, pero abang-abang lang talaga tayo. And then ito na yung bagong endorsement shoot no ni Sir Alden mga kasombreros na sa kanyang Instagram story kanina. Sabi niya dito is endorsement shoot, tapos Alden Richards 02, tapos nakatag dito si Pat Leno mga kasombreros. So yun, abang natin to. Hindi ko alam kung sa studio ito ni Ma'am Catherine, pero hindi ko alam yung pala ni Ma'am Catherine no, pala siya, na pag-alaman ko yung studio niya commercialized din siya na dito Ma'am Eloisa yata yon, yung girlfriend ni Ronnie Alonte. Nag-shoot din siya doon last week yata. Tapos yun, so naisip ko parang commercialized din pala siya no. Pero siguro no, kapag Sir Alden talagang dyan ay gustong-gusto niya dyan pumunta at saka dyan mag-shoot sa studio ni Ma'am Catherine kasi kasi business, di ba? He understands the process, he understands the mechanics of a business. So gusto niya rin na kumita sa Ma'am Catherine and so on. So parang ganun mga kasama, parang give and take no. At saka alam mo naman si Sir Alden no, generous nga sa ibang tao, how much more kay Ma'am Catherine mga kasama. So as simple as that mga kasambreros no, alam na natin yan. So yun na ko lang napagtanto. So ito, so next item natin ito no, prayer ni Sir Alden, di talaga nawawala. Isa sa mga hinahangaan ko kay Box Office King ay ang kanyang pagiging maka-Diyos. Sabi niya dito, Dear God, help me to keep my focus on you throughout the day. In every task and moment, remind me to seek you first, as your word says in Matthew 6:33. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Guide my thoughts, actions, and decisions to align with your will. Let your presence be my anchor, drawing me closer to you and filling me with peace and purpose as I walk through this day. In Jesus' name, Amen. Amen and Amen talaga, Pops Alden. So ito talaga yung yung pinakaangat sa lahat na ugali ni Sir Alden mga kasombreros, yung kanyang pagiging mabait at maka-Diyos mga kasombreros. Kasi ang tao pwedeng maging pogi, pwedeng maging mayaman, pwedeng maging famous, pwedeng maging influential, pero hindi siya maka-Diyos as deep no, as kagaya ni Sir Alden mga kasombreros. Kumbaga ang easy lang, parang madali lang kuhain yung mga ibang mga bagay, pero yung pagiging malalim na relasyon sa Diyos, that's something that you have to be consistent and firm mga kasombreros sa pananampalataya. And we thank God no sa buhay ni Sir Alden na nagpapagamit talaga sa Panginoon ni instrument ng kanyang kabutihan at ng kanyang salita mga kasombreros. So his generosity reflects the generosity of God.
His kindness, His humbleness, no? So, yung sasabi natin na kapag tayo pa ay nasa Panginoon, nagiging ilaw, nagiging instrument tayo ng kung ano yung character ng Panginoon, mga kasambreros. And then ito na yung video ng namili si Ma'am Catherine, no, ng mga bench apparels, mga kasambreros. Kasi yung na-share ko kanina ay yung yung photos or pictures, mga kasambreros. Pero ito yung parang short video clip niya. So nag-shopping ang inyong box. Nag-shopping si Mrs. Fulkerson. So kulay white ang kanyang hindi ko alam kung gagamitin niya sa kanyang TV commercial or ganap, pero baka pambahay lang. So yun. And then ito, next item natin, ang bait ni Ma'am Catherine, parang parang vacant time nila, no, sa Pilipinas Got Talent. Tapos parang may fan na gustong lumapit sa kanya or parang gusto magpaano ng phone. So hindi ko alam kung nagpapaabot siya ng kanyang phone or may regalo sa kanya, kasi parang may inabot na unang regalo, tapos yung pangalawa naman ay cellphone. So parang nagpapapirma yata gamit ang cellphone or parang electronic signature, mga kasambreros. So yun po, no, kasi parang high-tech na yun. Electronic signature na ang labanan, mga kasambreros. So yun po. So nag-hi-hi siya kasi parang vacant time nila sa Pilipinas Got Talent. And then ito, last item natin ito, mga kasos. Ngayon lang kasi ito in-upload, mga kasambreros. So parang parang time na sa Hello Love Again pa sila, mga kasambreros. Tapos nagpo-promo sila. Tapos sabi niya dito parang parang niyaya siya na pwedeng kumain kami. Parang ganoon. Tas parang sa conscious na yata ito, no, na nila. Tapos kasi parang dinner, 'di ba, yung sina Mami Min at saka sina Lexine. Tapos sabi ng pwede mo maikuha diyan, parang ganoon sabi ng tao, ng fan. Tapos sabi ni Sir Alden, pwede. Sabi, oo naman. Sabi ng ganoon. Tapos syempre na picture tayo, mga kasambreros. Kasi yung damit niya dito ay Hello Love Again pa. Yung kulay white nila, mga kasambreros. Alright, so yun lamang po in the meantime sa ating Kathleen items. So tomorrow is another day. Blessed evening po sa bawat isa. Sana po ay pagpalain po kayo. And sana pa ipangin po natin ang Word of God. Para po sa ating Word of God, mga kasambreros, ay sobrang the best po nito. Ang title natin, Di Tatanggihan. Psalms 9:10, and those who know your name will put their trust in you. For you, Lord, have not forsaken those who seek you. Sa Tagalog po, nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan, dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. So kung kaya ang title natin, mga kasambreros, Di Tatanggihan. So the Bible is repeatedly reminding us and telling us the truth na kapag tayo po ay lumalapit sa Panginoon, mga kasambreros, with a humble, pure, repentant, and yung pusong willing magpalinis, mga kasambreros, ay never tayong tatanggihan ng Panginoon. Sa buhay natin, no, question ko lang po, natanggihan ka na ba? Kaya na-reject ka na ba? So huwag kang mag-alala, kasi hindi ka nag-iisa, no, kaibigan at kapatid at kasambreros. Lahat po tayo ay kung pa naka-experience na natanggihan, nag-apply ka ng trabaho, for example, na-reject ka, pero binigyan ka ni Lord ng mas magandang trabaho, may mga niligawan ka, or kumaga pa may inutusan kang anak, may inutusan kang apo, hindi ka ni-reject ka, hindi ka sinunod. Mga gano'n, no, asawang for example, jowa for example, may mga rejections at saka pagtanggi tayo na experience, mga kasambreros. And ang verse na Psalms 9 verse 10, mga kasambreros, ay beautiful affirmation ito ng ating relationship between humans, sa ating mga tao, at sa Panginoon, mga kasambreros. Kapag nabasa natin itong verse na those who know your name will put their trust in you, ay nag-highlight po ito ng kahalagahan, no, ng intimacy, ng pagkalapit, no, proximity, kumbaga pa yung closeness, mga kasambreros, ba natin sa Panginoon, and the acknowledge of His name, or the knowledge of His name, representing His character and nature. In the biblical context, names held significant meaning and portrayed the essence of a person. So yung mga pangalan sa Biblia, kahit sa atin, no, kunwari tinawag ang pangalan mo na, in-acknowledge ang pangalan mo sa
sa TV or ng isang tao na mahalaga or ng mga tao na tinitingala mo, for example, o kahit na tinawag ka lang ng teacher mo, no? Depende sa pagtawag, no? Baka ikaw yung paparecite, no? Hindi, joke lang po mga kasunod. Or kidding aside, mga kasunod, no? Talagang napakahalaga kung kaya tayo po ay may unique na mga pangalan, may mga unique na mga birth certificate, mga kasunod, at birthday, no? And God's name encapsulates this attribute, no? His attributes, His love, justice, mercy, and faithfulness. So nakalakip doon na pag sinabing God, no? God of mercy, God of love, God of forgiveness, God of power, God of authority, eternal God, no? Wala siyang katapusan, and He is seated, no, sa heaven, sa throne niya, mga kasunod, sa heaven, na eternal, forever at everlasting, no? Pag sabing ang Diyos ng Abraham, ni Isaac at ni Jacob, no? Ang Diyos magpakailanman, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na lumikha ng langit ng lupa. So, those acknowledgements, yung names, yung attributes ba, pag sinabing, anak to ni ano, yung ganyan, so parang nakilala siya, mga. So, there is one, yung pangalan at pagkilala sa Panginoon, mga kasembreros, ay mag-a-add, magdadagdag sa ating pagtitiwala because our God is trustworthy. So, knowing God's name means having a deeper understanding of who He is. We are encouraged to build our trust upon this knowledge, as trust stems from knowing and relating to someone genuinely. So, kagaya ng na-mention ko rin nakaraan na kapag kung gaano natin kakilala ang Diyos, the more we know His name, the more we know His character, the more we know Him in general, and even specifics, mga kasembreros, ay the more we love Him, the more we trust and put our hope in Him, mga kasembreros. And furthermore, the latter part of the verse ay sinasabi niya dito, parang nire-reassure niya, no, yung kanyang commitment na yung nag-aanap sa Kanya, yung nagtitiwala sa Kanya, yung hindi siya iniiwan, mga kasembreros, ay mas lalo niyang hindi iiwan. Kaya sabi niya dito, ay yung mga nakakaalam sa Kanyang pangalan, yung mga nananalig sa Kanya, ay hindi niya tatanggihan at hindi niya ipo-forsake, mga kasembreros. So, sabi niya dito, nag-encapsulate ito na, sabi niya, diba, you, O Lord, have not forsaken those who seek you, no? Ay nag-encapsulate ito ng idea na ang Diyos po natin ay ever-present and attentive sa ating mga needs, especially yung mga taong talagang diligent pa, yung mga taong parating hinahanap ang Panginoon, just like David, who is a man after God's own heart. So, especially in prayer, no? Paano ba natin nahanap ang Panginoon? Hindi mo naman sabihin na, ay baka nandito sa ilalim ng kama, baka nandito sa kwarto, baka nandito siya sa sa ganitong lugar, ganito. So hindi po, kasi ever present po ang ating Diyos kung pa kahit saan. So yung access natin, yung communication natin, yung channel or how we seek God is through reading the Bible, reading His promises, His love, no? Panalangin, mga kasembreros, and yung mga kapatiran natin sa church, yung mga pamilya natin, no? Kung sila ay instrument, mga kasembreros, ng Panginoon, ay mafe-feel natin yung love, kasi yung tao instrument lang din ng Panginoon. So sometimes God will use our brethren, yung mga kapatiran sa church, gagamitin yung nanay natin, yung tatay natin, kapatid, asawa, anak, na mahalin tayo. So they are also representations of instruments, mga kasembreros, ng pag-ibig ng Diyos. So through them ay na-feel natin, no, yung pag-ibig ng Diyos because they're instruments of God. So hindi naman ibig sabihin na yakapin mo ako, Lord. Hindi naman ibig sabihin na magbubuka ang langit at saka ikaw ay yakapin ng Panginoon. So hindi po. God also uses people to bring great comfort and hope para sa ating mga mananampalataya. And syempre yung pag-ibig na nangibabaw sa lahat, mga kasembreros. So nag-reassure ang verse na ito na hindi tayo nag-iisa. Now, when we earnestly seek Him, we engage in a promise of response and protection, showcasing an unwavering relationship. Pag sinabing unwavering, hindi siya nagbabago. Steadfast siya, mga kasembreros, na parati natin narinig. Immovable, unchangeable ang pag-ibig ng Diyos natin. At kapag nababasa natin ang Psalms 9 verse 10, ay yung within the context, man-notice natin na it falls within a larger narrative where David recalls the victories God has brought about and how His justice prevails. So, parang pinapalakas ni David din yung kanyang pananampalataya by reminding the people or himself and even the people of the Lord na baka nakakalimutan nyo
na ang Diyos natin ay nagdala sa atin ng victories, nagdala sa atin ng success, ng tagumpay mga kasumberos, and never tayong tatanggihan. Never niya tayong ipo-forsake kapag tayo po ay hinahanap siya. Parati natin gustong malaman yung pangalan niya. Kasi yung Diyos natin, hindi siya, hindi naman literal na alam natin yung pangalan niya. Yes, no, marami siyang pangalan. Is Jehovah M'Kadesh, no? He's Jehovah Nissi, the Lord our banner. He's so holy, He's merciful. But pinapadaan niya sa atin minsan yung mga circumstances, like may problema tayo sa finances. So kapag may problema tayo sa finances, tapos nag-provide ang Panginoon, so He shows Himself provider. Tapos kapag tayo ay may problema sa relationship, no, tapos nagkaayos kayo, so God shows Himself the reconciler, or the peacemaker mga kasambreros, and then love, no, of course. And then kapag tayo ay nakakaranas ng parang drain tayo, no, parang nawawala yung ating physical and emotional strength, so tayo ay mapapalakas, no, and then God shows Himself our yung ating tagabigay ng lakas mga kasambreros, as Apostle Paul has been reminding us in his epistles. So as we reflect, no, yung Psalms 9:10 mga kasambreros, we can draw numerous lessons actually na we can apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. And primarily yung lesson ng kahalagahan ng seeking God actively. Proactive, meron tayong initiative na Lord, hanapin kita. Hindi lang markabahala na kung kailan ako magkakatain, kung kailan ako may oras na magbasa ng Biblia, mag-pray, no? So hindi po ganun. It should be intentional, it should be proactive, it should be maglalaan ka talaga ng schedule mga kasambreros. And in summary, powerful reminder sa atin na yung pagkilala natin sa Diyos ay nagli-lead sa atin, no? Pupunta tayo dun sa tiwala, kasi mas lalo natin nakilala kung ano yung kaya niyang gawin, no? His ability, His power, His eternal and infinite power mga kasambreros sa ating buhay and sa mga nagtitiwala sa Kanya. So as simple as that mga kasambreros. That's why wag na nating antayin na mahulog yung bayabas para makakain tayo mga kasambreros. Kailangan meron tayong pusa, no? Meron tayong initiative na maglaan ng panahon talaga, because our God is waiting sa atin. No, yung time lang natin, because we have free will. We have daily agenda, but let's put God as the top priority of our schedule. Like pagising sa umaga, magpasalamat sa Kanya, pagkakain, no, magpasalamat sa grasya, and so on mga kasambreros. Alright, sinaman po in the meantime nawa po pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros. Alam po, I love you.